Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahaharap sa panibagong reklamo si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa paghahain ng 87 counts ng money laundering laban sa kanya. Dawit sa reklamo ang mga kapatid ng sinibak na alkalde, pati ang ibang kasosyo sa negosyo. Pinalawig din ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ng pamilya Guo at ng mga konektado sa kanila. Nakatutok si Salima Refran. 87 counts ng money laundering ang reklamong inihain sa Department of Justice laban kay dismissed Mayor Alice Guo at 35 iba pa. Bilang suporta sa kaso, kahong-kahong dokumento ang isinumite ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation. Na-trace umano ng mga ahensya ang 7 bilyong pisong nalikom mula sa isinagawang scam operations ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na napunta umano sa mga kumpanya ni Guo at ginamit para maitayo ang Baofu Compound at ang Hongsheng Gaming na naging Zunyu One Technology, ang mga pogong ni Raid na konektado umano sa criminal activities. Based on our findings, she is the principal in the money laundering committed in this case. Si Alice Guo po ang nag-finance ng mga expenses nitong mga pogo po na ito, ma'am. So doon po pumapasok yung money laundering. Wala pong ibang pwedeng maging panggalingan ng pera kung hindi sa scamming operation po. Saan nagagaling yung pera ng Baofu? Partly from Lucky South 99, partly doon sa mga accounts ni Alice Guo that could not be explained kung saan naman galing. Bukod kay dismissed Mayor Guo, kasama sa reklamo ang mga kapatid niyang sina Sheila at Simet, kanilang mga magulang at si Cassandra Leong na kinatawa ng Lucky South 99. Dawit rin sa reklamo ang foreign business partners ni Guo, incorporators, officers at management ng Baofu Land at mga pogo, pati na rin ang negosyo ni Guo na QJJ Farms at QC Genetics. Base sa investigasyon ng AMLC, yung mga corporations ng pamilya Guo ay involved sa money laundering. Si Alice Guo hindi naman ito magagawa niya ng mag-isa. Extended ng 6 na buwan ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Guo, kanyang pamilya at iba pang individual na konektado sa kanila. Sa monitoring ng mga otoridad sa ibang bansa, nasa Jakarta, Indonesia pa rin umano si Alice Guo. At may mga sightings, may mga nakita akong mga litrato galing sa CCTV na may nakita siya sa isang daungan ba o isang lugar, isang lugar sa Jakarta na naglalakad. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ni Alice Guo. Dagdagang reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo dito sa Department of Justice. Nahaharap din siya sa reklamong qualified human trafficking at tax evasion. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Gumulong na ang bakunahan kontra African Swine Fever sa Lobo sa Batangas. Sa gitna niyan, nagbabala mga otoridad laban sa mga posibleng nagbebenta ng bakuna online. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 40 baboy ang binakunahan sa unang site ng controlled vaccination kontra African Swine Fever o ASF sa Lobo, Batangas. Susuriin muli ang mga naturukan makalipas ang 14 na araw. Pagka nabakunahan, magpo-produce ng antibody yung mga baboy, may panlaban na ang baboy laban sa ASF. We're very hopeful na sana tumalab po ang bakuna at sana maproteksyonan natin ang industry natin. Isusunod naman ng ibang lugar lalo't parating na ang 150,000 doses ng bakuna na bahagi ng programang ginastusan ng 300 million pesos. Eventually, yung mga red zones ay mapabakunahan nila. Binabalaan ng publiko laban sa mga bakunang maaaring binibenta online. Paki-report po sa amin, iisa pa lang ho ang ating approved na vaccine for ASF. Yung iba ho, nag-undergo pa ng clinical study. Bagamat gumugulong na ang vaccination, bumaba pa rin ang presyo ng baboy.
Noong June 7, 32 barangay pa lang ang may aktibong kaso ng ASF sa bansa. Naglalaro sa 305 hanggang 420 pesos ang kada kilo ng baboy. Pero ngayong umakyat na sa 458 ang bilang ng mga barangay na may aktibong kaso ng ASF, bumagsak ang presyo ng baboy at may mabibili na sa halagang 260 pesos kada kilo. Nagbaba na kami ng baba kasi sobrang tumal talaga. Ganyan lang sinasabi namin sa suki namin, magpatatakot kumain ng baboy. Di lahat ng may alaga po ng baboy may sakit po. Nauna ng siniguro ng Agri-Department na ligtas ang mga itinitindang baboy sa palengke. Palaging hanapin yung tatak ng pagkakasuri ng NMIS kung saan man tayo bibili sa palengke, sa grocery o supermarket. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni De La Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sinong nasa likod nitong mga komite na ito ay yung Speaker of the House, di ba? At alam ko, he's the same person na nagkumbinsi yung mga opisyal na gustong bumaliktad at mag-execute ng affidavit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the speaker, mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ang Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive a letter, no? Marami siyang mga sinasabi doon questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na-receive namin yun nung mismong hearing na. And medyo 3 pages ata yun. So hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito ng kanyang mga abogado. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. May paalala at paglilinaw ang Health Department tungkol sa Mpox. Hindi ito airborne at makukuha lang sa matagal na skin-to-skin contact. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kabila ng kaliwat ka ng balita tungkol sa Mpox, ayon sa Health Department, marami pa rin di lubusang nakakaunawa sa sakit.
Nagtanong-tanong ako sa ilang Pinoy kung anong alam nila sa Mpox. Parang bulutong tubig. Mga sakit sa balat. At kung paano ito nakakahawa. Sa laway o pag nadikit. Sa hangin po. Kaya naglabas ng gabayang Health Department kabilang ang ilang paglilinaw. Hindi po ito nakukuha sa airborne. Ito po ay nakukuha talaga sa prolonged skin-to-skin contact. Para makaiwas, kailangang laging malinis sa katawan at i-disinfect o linisin ang mga gamit na posibleng nakontamina ng nasabing virus. Namamatay naman po agad sa sabon at paghuhugas. Kung pupunta sa mataong lugar, magsuot ng long sleeves o jacket para sa dagdag na proteksyon. Iwasan ding dumikit sa mga hayop na posibleng may virus tulad ng unggoy. Obligado ang mga healthcare provider tulad ng ospital na ipaalam agad sa DOH ang mga hinihinala o kumpirmadong may Mpox sa loob ng 24 oras. Habang ang close contact nila, kailangang i-monitor o mag-self-monitor sa posibleng paglabas ng sintomas sa loob ng 21 araw matapos ang last contact. Kasi para maging nakakahawa, kailangan meron kang blister. Obligado na rin ang mga pasaherong papasok at lalabas ng bansa na ideklara kung meron silang rashes o mga butlig-butlig, pati blisters sa nakaraang 30 araw bago ang biyahe. Kasama na ito sa itatanong sa travel form. Magsabi ng totoo at hindi dapat matakot dahil para ito sa kaligtasan ng lahat. Kung meron kang mga pantal or butlig, ikaw ay lalapitan ng Bureau of Quarantine respectfully at atuhan na magkaroon ng secondary screening para ma-examine na kung pwede kang maging suspect Mpox case. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary at DBM Procurement Service Executive Director Lloyd Christopher Lau. Ang kaso, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos namanong mawala ng gobyerno ng tinatayang 1.65 billion pesos. 4% service charge ito na ikinarga ng PSDBM sa tinatayang 41 billion pesos na halagang inilipat ng DOH sa PSDBM mula March hanggang December 2020. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Ombudsman na ipambili pa sana ito ng mga COVID-19 detection kits, extraction machine, ventilator, personal protective equipment, surgical mask, cadaver bags at mga test kits. Sabit si Duque dahil pinayagan umano niya ang paglilipat ng pera sa PSDBM para sa mga COVID-19 medical supplies kahit pa may obligasyon ng DOH na direktang gawin ito. Wala naman umanong medical items ang PSDBM sa inventaryo nito. Ayon sa Ombudsman, hindi kailangang PSDBM ang bumili ng supply para sa DOH dahil nakakabagal ito sa implementasyon ng proyekto at kaya naman itong ikasa ng DOH. Wala rin umanong Memorandum of Agreement na napirmahan at hindi rin naisumite ang liquidation ng mga nakaraang paglilipat ng pondo. Kinasuhan naman sila dahil tinanggap umano niya ang pondo kahit wala silang mga COVID-19 medical supplies at equipment sa kanilang inventaryo at hindi rin sumunod sa batas sa procurement. Niraffle ang kaso sa First Division ng Sandigan Bayan pero wala pang petsa ng pagsasakdal o arraignment. Tinawag ni Duque na walang basehan ng kaso. Anya hindi ito patas at nakakasakit at patutunayan niya ang pagiging inosente. Legal umano ang paglilipat ng pondo sa panahong mayroong public health emergency. Patutunayan anya nila na ang mga hakbang ay para masigurong mabilis na mabili ang mga PPEs at pandemic supplies para proteksyonan ang buhay ng maraming Pilipino. Patuloy pa naming hinihingi ang panig ni Lau. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ng Kingdom of Jesus Christ ang mga alegasyon ng PNP at DILG na mayroong mga secret tunnel ang kanilang compound at may nakahanda silang molotov at bolo. Kinwestiyon din ng religious group ang mabababang pagpapalipad ng PNP ng mga helicopter na ikinasira umano ng solar panel sa kanilang compound. Mula sa Davao City, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Emil, ngayong ikapitong araw na pagsisilbi ng arrest warrants laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, nakaalerto pa rin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa patuloy na presensya ng kapulisan. Kanina nga, may naispatan tayo mga miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT at mga K9 dogs na naglilibot sa labas ng KOJC compound.
Ang mga pahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. na may sikretong lagusan mula sa cathedral ng kanilang compound patungo sa umano'y kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinabulaanan ngayon ng Kingdom of Jesus Christ. Kabit na po yan, sir. Cathedral ito, sir. Ito, wall yan, stage, backstage po yan. Backstage po yan, papahingahan, then papasok ka dito, diyan na po yung stage namin, pulpit namin for the service of worship. Hindi po yun, wala pong lagusan dyan, sir. Dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit, sino pong fake news? Ibang picture ginamit, basement po yun, at dinugtong yung maganda po na lounge. At ito na. At ang pintuan namang nakita ng PNP sa cathedral, hindi umano secret door. Daanan lang umano ng pastor kung may programa sa cathedral ayon sa post ng Chief Legal Counsel ng KOJC. Bilang patunay, nagpost din ito ng screenshot ng isang programa sa cathedral kung saan kita ng isang lalaki ang pintuan na dinaanan ni Pastor Kibuloy. Sagot naman ng grupo sa umano'y na-diskubreng Molotov sa roof deck ng kanilang JMC building at mga bolong nakabaon umano sa buhangin. May nakita silang Molotov, may nakita silang matataas na mga itap, mga ganun, sir. May maniwala pa ba niyan, sir? Andali po magtanim po niyan, sir. Pero giit ng task force na nag-operate sa compound, I have no information on that, but definitely our law enforcers will not do that. Hindi rin umano totoo ang sinasabi ng DILG na nakakonekta sa live wire ang barbed wires na nakapalibot sa KOJC compound. Pati ang umano'y pangle-laser ng mga miyembro ng KOJC sa mga lumilipad na helicopter. That is an allegation that remains an allegation. Note that there is an overwhelming presence of PNP officers inside the KOJC compound. They are practically in control of the KOJC compound. Dahil namataan umano ang mga police mobile sa labas ng Glory Mountain sa Barangay Tamayong ng Davao City kahapon. At nakita naman ang mga police mobile paakyat sa Tamayong ngayong hapon, sabi ng KOJC. This proves one thing, no? They are really engaged in a fishing expedition. They do not have probable cause, no, and they do not have personal knowledge that Pastor Apollo Kibuloy is inside the compound of KOJC. The concern of the PNP is not only focused doon dito sa loob ng KOJC. It's everywhere else as long that we receive valid and reliable, timely, accurate intelligence information ay pupuntahan po natin at hahanapin natin sila. Bago niyan, 2 helicopter ng pulisya ang namataan namang lumipad sa ibabaw ng compound kaninang umaga. Ang isa, sobrang baba umano ang lipad at halos dumikit sa Jose Maria College ng KOJC. Hanggang mahulog ang solar panel ng eskwelahan. We are writing a demand letter for them to explain why they had to do it. It was done to harass, and as a consequence, the solar panels were destroyed. Wala pang pahayag ang PNP kaugnay ng nasirang solar panel, pero paliwanag nito sa pagpapalipad ng chopper. Part ito ng ongoing police operations natin sa loob, and they give a clear view sa ground. We are looking focused areas, no, na inch by inch. Sinagot din ng PNP ang reklamo ng KOJC sa mga pahayag na ito ng PNP chief sa isang tila party na nangyari sa mismong grounds ng Police Regional Office 11 habang may ikinasang operasyon sa KOJC. Kibuloy, lumabas ka na dyan, baka makauwi na kami. Ha? Pagod na nga kami sa'yo. Maybe that is their concept of happiness. Maybe their concept of harassing the members of Kingdom of Jesus Christ and partying about it. Giit ng PNP, fellowship nila ito na ginawa para pataasin ang moral ng pulisya. Yan ang parte na aming police customs and traditions. Pag kami po ay napapagod sa aming trabaho, mayroong pumapalit sa mga napapagod at yung mga napapagod ay nagpapahinga ay nagpe-fellowship po kami. Emil, dahil sa pagkasira ng mga solar panels ng Jose Maria College, binibilisan na umano nila ang paggawa ng demand letter upang bayaran ito ng PNP. Patuloy rin ang grupo na naninindigan na wala umano sa Kingdom of Jesus Christ compound ang pastor. Emil. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV.
Nanindigan naman ang PNP na hindi aalis sa Kingdom of Jesus Christ compound hanggang hindi na-inspeksyon ang bawat sulok nito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang 7 araw na pananatili ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, halos kalahati pa lang daw ng lugar ang na-inspeksyon ng PNP. At ayon sa kanila, hindi sila aalis hanggang hindi nahahalughog ang buong 30 ektaryang KOJC compound. Nagtatagal daw ang kanilang operasyon dahil hindi basta-basta ang target area. We are looking at an underground facility na made up of thick stones, thick metals at napakatigas po ng mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural made disasters. Meron daw silang nadidetect na heartbeat sa underground. Not one, not two, but as to the number po ay definitely mo there are movements underground at yun po yung ating ngayong tinitingnan po. Hinahanap ng PNP si KOJC founder Apollo Kibuloy para ihain ang warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking and child abuse. Nauna nang pinabulaanan ng KOJC na nagtatago si Kibuloy sa kanilang compound. Itinanggi rin ng KOJC ang sinasabi ng PNP na meron umanong sikretong lagusan papunta sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bukod sa natatanggap na papuri, mas lalong na-motivate si David Licauco dahil sa dami ng aral na kanyang natutunan sa Pulang Araw. At ni-reveal naman ni Dennis Trillo ang kanyang secret kung paano siya nagme-memorize ng kanyang Japanese lines. Makichika kay Nelson Canlas. Sa pagdating sa Pilipinas ng puwersa ng mga Hapon sa Pulang Araw, isa-isang bobombahin ang key cities ng Pilipinas at unti-unti nang malulugpo ang bansa. Kanya-kanyang pagsubok na rin ang haharapin sa mga buhay ni na Adelina. At isa pa, mapapahiya rin ang pamilya mo pag nangyari yun. Teresita. Hiroshi. Kasi mamatay ako isang sinungaling. At Eduardo. Kasi akala ng mga tao kapag giyera parang talagang puro kaguluhan, puro bombahan, ganyan. Pero dito sa Pulang Araw, mas hihimayin natin ang bawat pangyayari. Bawat eksena, lahat may hugot, lahat may puso. Feeling ko yun din naman yung nire-represent namin dalawa ni David dito sa show na siya yung sa Japan, ako yung sa Pilipinas. Paano namin siya paano namin magagamit yon para mas mapatibay yung friendship at yung relationship na mabubuo namin, yung friendship ng apat. Sa ilang eksena, subtle at halos walang imik ang pagganap ni David, pero tila nagsusumigaw ang kanyang expression, bagay na pinuri ng fans. Nakakatuwa, syempre, nakakataba ng puso dahil I think finally, bagay yung fruits of my labor ay nakikita na rin ng mga ibang tao with this teleserye. What I really learned was the technicalities of, like how I can deliver the emotions that I'm feeling. So, ay nakakatuwa and parang mas napupursige ako. Mas motivate ako to, work on my craft pa. Kunsaki kajuto Tokyo. Mula sa pagbigkas ng mga salitang Hapon hanggang sa mga mababagsik na kilos at ekspresyon sa kanyang muka. Nakakatakot para sa marami ang pagganap ni Dennis Trillo bilang si Colonel Yuta Saito. Malaking tulong daw para kay Dennis kapag naisusuot na niya ang kanyang costume at pumapasok na sa kanya ang katauhan ni Colonel Saito. Pero ang isang secret ni Dennis sa umaga bago siya pumunta ng taping, mga classical music, lalo na kapag nagme-memorize ako. May research kasi ako nabasa na mas nakakatulong siya kapag nag-aaral, lalo na kapag nagme-memorize. Iniibig ka rin ni Hiroshi. Palaisipan sa mga manonood kung itutuloy na ba ang kasal. Totoo ba ang sinabi mo sa akin? Inibig kita, Adelina. O mananaig ang pag-iibigan ni na Hiroshi at Adelina. Maililigtas kaya ni Eduardo ang kanyang mga minamahal? Hindi kaya ng konsensya ko na basta na lamang iwan.
Anong lawak ng kasamaan na iahasik ni Colonel Saito sa buhay ng ating mga bida? Masasagot yan sa mas umiinit na tagpo sa Pulang Araw. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Binabantayan ang ilang lokal na opisyal, lalo't posibleng may gagamit ng droga bilang pampondo nila sa palapit na eleksyon. May mga bagong uri rin ng drogang mas madaling gawin at ibenta lalo't mas mura tulad po ng liquid shabu. Nakatutok si Marisol Abduraman. Parang bawas to. Parang. Ano lang siya talaga, nakabuhagag, hindi nabuksan. Aktual na transaksyon ito sa pagitan ng dalawang suspect at mga nagkunwaring buyer ng shabu sa Ermita, Maynila. Kasunod ang buy-bust, agad inaresto ang dalawang suspect. The suspect arrested are key member of the major syndicate that have been fueling the proliferation of illegal drugs across our countries. Nakuha sa kanila ang mga nakapak na tila pagkain lang ng mga isda, pero nang suriin, shabu pala. Isang nakababahala ang pagkadiskubre sa liquid shabu na mas mura umano. Unless sirang tama na toxin sa ating neurosystem. Ibig sabihin, hindi masyado nakakabaliw itong drugs na ini-introduce nila. Nag-i-innovate din po sila. Isang hamon daw sa mga otoridad itong nadiskubre ng PDEG na liquid shabu dahil bukod sa tila madali raw itong i-produce, kung ikukumpara sa ordinaryong shabu, nabibili rin daw ito online. It is alarming. Transacting business, social media, very easy. They take advantage with the technology of social media and delivery apps like that. Okay. Napakadali for them to conceal. Sa video ngang nakuha ng mga otoridad, kita kung gaano kabilis itong magawa. Wala pang pahayag ang mga naarestong suspect na nakuha na ng halos 11 kilo ng shabu na tinatayang halos 75 million pesos ang halaga. Ang mga ganito ay mahigpit na binabantayan lalo't palapit na ang eleksyon. Money coming from illegal that will be used in election. Ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ang nasa ilalim ng intelligence validation. We have report in some municipality in our provinces involved in distribution of illegal drugs. Allegedly, finance their desire to run for an election. Magdaratingan pa yung mga shabu na yan, maybe on a seaside entry, maybe on a floating mode of entry. They have innovation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, ganap ng low pressure area ang binabantayang kumpol na kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil nasa dagat pa, hindi inaalis ang tsansang mabuo ito bilang bagyo ayon sa Pag-asa. Posible rin itong pumasok sa loob ng PAR sa susunod na 24 oras. Kaya laging umantabay sa updates. Sa wind map ng Metro Weather ngayong weekend, inaasahang lalakas ang LPA. Kikilos yan palapit sa bansa at pagsapit ng linggo, malapit na po yan sa Bicol Region at Visayas. Sa ngayon, sabi ng Pag-asa, mahinang ihip pa rin ng habagat at localized thunderstorms ang posibleng magpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, ngayong weekend, may heavy to intense rainfall sa hapon sa Luzon, partikular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Halos buong Visayas din ang uulanin bukas pero sa hapon ang heavy rains sa Panay at Negros provinces. Sa Mindanao naman, Barm at Northern Mindanao ang uulanin sa umaga pero madaragdagan yan sa gabi. Doble ingat po mga kapuso dahil sa linggo halos buong araw ang magiging pagulan. May heavy to intense rains kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa mga taga Metro Manila, huwag din kalimutang magdala ng payong. Sa hapon o gabi ang ulan pero posible ang heavy to intense rains sa linggo. Naghain ng reklamong cyber libel sa NBI Cybercrime Division. Si Sandra Mulak laban sa 3 anonymous accounts sa X, ang dating Twitter. Ayon sa NBI Cybercrime Division, binanggit ni Sandro sa reklamo ang mahigit 100 umano'y mapanirang post tungkol sa umano'y naranasan niyang sexual abuse. Nananawagan ang lolo ni Sandro na si Alexander Mulak na respetuhin ang privacy ng apo.
Anya, matindi na ang pinagdadaanan ni Sandro na nakaapekto sa kanyang physical at mental well-being na pinapalala pa ng online harassment at bullying. Sana raw ay mabigyan ng compassion at suporta si Sandro patungo sa kanyang paggaling. Hinahanap ngayon ang driver na sinita matapos dumaan sa EDSA busway at tinangkap ang tumakas. Ang driver nakipagtalo sa enforcer at nagpakilalang mayor daw sa Bulacan. Nakatutok si Darlene Ka. Sir, wag mo ako para sasagasaan. Hindi ko ipapaano kita sa LTO. 3 beses muntik sagasaan ng blue pickup na yan ng enforcer na si Mark Joseph Cesar mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Humaharang si Cesar sa harap ng sasakyan dahil sinusubukang tumakas ng driver. Sir, magkakaproblema tayo niyan, sir. Magkakaproblema tayo niyan, sir. Sinita ni Cesar ang pickup dahil sa pagdaan sa busway sa northbound side ng EDSA Ortigas. Hindi nahagip ng video pero tumigil lang ang pickup nang may rider na humarang sa harap niya para tulungan ng enforcer. Maya-maya, nagbanggit na ang driver ng pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Pumasok po kayo ng busway, sir. O sige po, wala po problema. DOTR po kami. Si Secretary Bautista po ang boss namin. Maya-maya, nagpakilala na siya bilang mayor. Mayor Perez. Mayor Perez po ng Bulacan. Mayor Perez ng Bulacan. Hinihingi nila ng kanyang kasama ang ticket pero ayaw nilang magbigay ng lisensya o anumang dokumento. Pasuyo po ang lisensya. LTO deputize po kami, mama. Mayor Perez po kayo, ha? Mayor Perez. Sige po. Wala nang nagawa ang enforcer kung hindi hayaan silang umalis. Ayon sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, na i-report na sa Land Transportation Office ang insidente kasama ang plate number ng sasakyan. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang driver na nagpakilalang Mayor Perez ng Bulacan. Pero walang nakaupong mayor ngayon sa lalawigan ng Bulacan ng may apelidong Perez. Supposed to be ngayong umaga nga yan na mga reports na ipapadala sa LTO para ma-issuehan ng show cause order. So inaasahan namin na siguro this afternoon or baka bukas ay naipadala na yung plaka at yung report para mabigyan na show cause. Pwedeng maharap ang driver sa reklamong unauthorized use of the busway, pati na para sa tangkang kapahamakan sa enforcer. Ngayong papasok na ang Burr Months, mas paigtingin pa raw ng mga otoridad yung pagbabantay sa EDSA busway. Kaya pinag-aaralan na ng SAIC ang pagde-deploy ng karagdagang enforcers dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kahit pagod, worth it para kay Alden Richards ang shoot nila sa Canada ng Hello Love Again. Lalo siyang naging close sa cast, especially kay Catherine Bernardo. Pero ready muli siyang mag-step in sa character niya sa Pulang Araw. Makichika kay Aubrey Carampel. Eduardo mode on si Asia's multimedia star Alden Richards na nagbabalik taping sa kapuso family drama na Pulang Araw. Halos 1 buwan kasing nawala si Alden para mag-shoot ng pelikulang Hello Love Again sa Canada at nag-side trip pa sa Amerika para naman sa Sparkle World Tour. Pag-amin ni Alden, hindi raw madali ang sunod-sunod na trabaho. Pero it's always been worth it naman, and kumbaga parang of course it's tiring physically, but yung the mere fact that you're blessed with work and you're able to do all those things in a short span of time, na nakakatawa rin kasi at least na-cover ko siya. Nagawa natin siya kahit marami tayong ginagawa on the side. Masaya rin daw siya na nagkaroon siyang muli ng pagkakataong makapagpasaya ng Global Pinoy sa USA at Canada. Ramdam natin yung pagmamahal ng mga Global Pinoys. Sa shooting ng Hello Love Again, mas lalo raw silang napalapit sa isa't isa ng cast at production team. Kaya raw naging emotional siya sa kanilang last shooting day. I felt a little bit sentimental, of course, with the place, and ang haba ng time na magkakasama kami doon. So parang nagulat ako na in an instant, tapos na pala siya. Mas naging close daw sila ng katambal na si Catherine Bernardo at nag-level up din ang kanilang mga karakter na sina Ethan and Joy. Mas naging solid, mas naging close, mas nakilala namin yung isa't isa, and at the same time parang you really get to know the person once you get to work with her in a setup na matagal magkasama. When it comes to Joy and Ethan naman, parang without giving much spoiler,
this is a more mature take on both characters. Sa taping naman ng Pulang Araw, muli niyang niyakap ang karakter at na-miss din daw niya ang pagganap bilang si Eduardo. Ganado rin daw siya, lalo't marami ang patuloy na humahanga sa kanilang serye. Nakakatuwa po na maraming sumusuporta at nagagandahan sa aming trabaho. Masukal, maputik, mainit at minsan umuulan pa. Ganito ang karaniwang location ng Pulang Araw. Pero hindi yan alintana ng cast, lalo na ng bidang si Alden Richards na gumaganap bilang si Eduardo. Dahil gusto raw nilang mas mapaganda pa ang kanilang serye. Kung anong ilagay sa akin, kung anong duming ipatong dyan, game tayo dyan. Kung saan ako pagugulungin o kung ano mang magulungan natin sa ano ba. This project has a higher calling for all of us. Parang nakakahiya na hindi mag-perform. Parang hindi namin pwedeng i-take for granted yung chances namin na in every scene that we do is a part of Philippine history being told to the audience. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, isa sa aming malaking misyon para makapaglingkod sa bayan ay ang tumindig at manindigan para sa katotohanan. Kaya sabay sa pagdiriwang ng National Press Freedom Day ngayong araw, nabuo ang pinakamalawak na alyansa para labanan ng isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat po ng fake news. Umanib sa GMA Network ang 59 na grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institution sa bansa para makiisa sa panata kontra fake news. At nakatutok si Ivan Mayrina. Makasaysayan ng pagtitipong ito sa GMA Network, kung saan nagsama-samang kinatawan ng pinakamalalaking media at academic institution sa bansa para mabuo ang pinakamalawak na puwersa para labanan ng isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat ng fake news. 59 na grupo ang tumugon sa panawagan ng GMA Network para magkaisa sa laban kontra fake news. Panata kontra fake news is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Dumarating ang panahon, nalalapit ang eleksyon na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang media institutions, media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsugpo o paglaban sa fake news. So this is one occasion, nagsama-sama lahat, and we're very happy, proud at taos-puso tayong nagpapasalamat at sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na ganun din ang layunin na labanan ang fake news. Naniniwala ang GMA Network na ang laban kontra fake news hindi laban ng isang network o isang institusyon lang, kundi laban ng lahat ng naninindigan para sa katotohanan. Kanina sabay-sabay binigkas ang panata kontra fake news. Panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Para sa GMA Network, lumagda sa kasunduan sina Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. at Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Ganon din sina Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head, Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President, Public Affairs, Ianessa S. Valdellon. First Vice President, Radio Operations Group, Glenn F. Aliona. Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. At President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. Kasama rin dito ang mga media organizations ng Philippine Press Institute, Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, at Center for Media Freedom and Responsibility. Para sa print and online media, pumirma ang Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First PH, at Philippine Entertainment Portal. Katuwang din natin ang television network sa All TV at Zoe TV,
Kakampi rin natin ang radio networks na Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation, at Quest Broadcasting Incorporated. Kasama rin ang tech giant na Google. Sumama rin sa laban kontra fake news ang mga universidad at kolehiyo mula Metro Manila na Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benil, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Dalta. Kaagapay din natin ang mga universities and colleges sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama riyan ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa, Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Silliman University, University of St. La Salle, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Jangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines, at ang Western Mindanao State University. Kasama rin sa laban kontra fake news ang Commission on Elections na pinamumunuan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang malayang pamamahayag mahalaga para makapagbigay ng totoo, buo at patas na impormasyon. Kaya naging mas espesyal na itinaon ang pagtitipong ito sa National Press Freedom Day ngayong araw. Pero mahalaga ring makasama ang mga mamamayang Pilipino sa labang ito. Kaya ang imbitasyon sa kanila, magkaisa tayong labanan ang fake. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.